Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa Global Fire TV. Again, I'm Pastor BJ Lopez here in Toronto, Canada. Ngayong araw po na to, gusto kong pag-usapan natin ang isang kwento na kung saan ay mas kilala si Jesus at si Pedro na ito yung paglakad ni Jesus sa tubig. Ang kwento po na ito ay patungkol po sa buhay ni Jesus na kung saan after ng kanyang ministry, after na siya ay makilala, after po na siya ay sumikat, quote and quote, sa mga panahon po na to. After niyang mag-feed ng 5,000, after po niyang magkaroon ng maraming ministries at mag-preach, he became so popular. At sa sobrang popular po niya, dinudumog na po siya ng mga tao, pinupuntahan siya ng mga tao. And then there's a story after that na makikita natin na very interesting. It is interesting simply because after ng ministry po ni Jesus, ay inutusan niya yung kanyang mga disipulo na humiwalay muna sa kanya. Then the story goes na pumunta muna siya dun sa may bundok, in a mountainside, and he actually prayed, then he asked his disciples to go. At ito po mga disciples na to, habang po sila ay naglalayag, all of a sudden, nakaramdam po sila ng naka-encounter ng isang bagyo sa kanila pong buhay. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin ngayong araw po na to ay ganito: paano ho natin nakikita si Jesus sa kalagitnaan po ng unos sa ating buhay? How do we find the presence of God in the midst of storm? Ito po ay kwento mula po sa Matthew chapter 14 verses 22 to 26. This is a story wherein pinakita sa atin ni Jesus ano ba yung role ng faith, ano yung role ng pananampalataya sa buhay po natin, at ano yung magagawa ng faith sa kalagitnaan po ng storm. Tayo po mga Pilipino, madalas pag sinabi nating unos o storm ng buhay, ito po ay nagre-reflect sa mga pagsubok, sa mga trials ng ating buhay. So gusto kong puntahan natin yon. Ano ho ba yung pwede nating matutunan? Ano yung pwede nating makuha? Ano yung lesson na pwede nating matutunan kay Kristo patungkol po doon sa mga unos ng ating buhay? At paano natin nakikita, paano natin mahahanap ang presensya ng Panginoon Diyos sa kabila po ng ating mga pagsubok? Madalas pag mayroon ho tayong pagsubok, gusto na nating sumuko. Ngunit makikita ho natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa kalagitnaan po ng pagsubok. Ito pong story po na to ay makikita rin sa Mark chapter 6, sa John chapter 6, at sa Matthew chapter 14. This is the story wherein Jesus actually asked Peter to walk on water. How do we find the presence of God through the storm? Paano natin makikita, mararamdaman ang presensya ng Panginoon Diyos sa kabila ng mga unos na dumadaan po sa ating mga buhay? Samahan niyo po kami dahil hihimayin po natin yung Matthew chapter 14 at sana meron po tayong matutunan patungkol sa pananampalataya na meron po tayo. Diyan po sa Pilipinas ngayon, sisimula na ho yung tag-init. Ngunit pag dumadaan ho tayo sa mga bagyo o kalamidad, kadalasan ho ay maraming tao ang namamatay. Sa mga oras po na ito ay marami pong bansa sa Middle East ang nakakaranas po ng giyera. At marami hong gutom at marami hong nangyayari sa paligid natin. Ngunit ang tanong ko ay paano natin nakikita si Kristo sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid? Sa kalagitnaan ng mga giyera, paano natin nakikita si Jesus? Sa kalagitnaan ho ng mga unos, paano natin nakikita si Jesus? Paano ko nakikita ang presensya ng Panginoon Diyos sa kabila ng pagdaan natin sa mga unos ng ating buhay? Join us today as we study the Word of God and as we unpack the beauty of the Word of God. Sa pag-aaral po natin, makikita natin na ang presensya ng Diyos ay palaging nandoon kahit tayo ay dumadanas sa unos ng ating buhay. Join us today and I pray and I hope that you will be blessed. Again, this is Pastor BJ. Thank you for joining us, Global File TV. Have a blessed day and God bless all of you.